makilala namin ang 24 anyos na si TJ. Ang kanyang mga ngipin, bitak-bitak at parang kinakalawang. Nung grade 1, mahilig ako sa candies. Yung candies, then tamad ako mag-toothbrush. Tapos, yun, nagulat na ako nung first year ako, nagkakabitak na siya. Eh, wala akong gawa. So, wala. Hindi ko mapagamot kasi wala naman ako masyadong pera. Kwento niya, hindi raw biro ang problemang hatid ng kanyang sira-sirang ngipin. Minsan, kinakantsawan, niloloko. Hindi ako nakakapasok. Kahit pipi ko. Lagi ako pinapagalitan ng mom ko, ng boss ko na, ayan, masakit na naman ngipin mo, ganyan. Kaya mo ba talaga magtrabaho? Ganyan. Kaya sinasabi niya sa akin na paayos ko nga daw, ayoko ng empleyadong ganyan. Laging uma-absent dahil sa sakit ng ngipin. Pati nga raw ang kanyang love life, apektado rin. Hindi ko makipag-text, makipag-meet. Kaso pag nakikita na ako, wala na sila. Hindi na nila ako tinitext or whatever, kung ano yung gusto nila. Masakit siyempre para sa akin, babae. Gusto ko yung babae. Napag-meet ako, okay na kami. Since 3 months kami nagkaka-text, tapos nung nagkita kami, wala na. Gaya ni TJ, ang kondisyon ng mga ngipin din ang ikinababahala ng dalagang si Melanie. Patsi-patsi raw kasi ang pagkaputi ng mga ito. Since birth po kasi itong yung ngipin, habang parang puro kalawang, gano'n. Parang nag-develop siya nung, parang habang nagdadalaga ako. Pero kwento niya, hindi raw siya nag-iisa sa kanilang lugar. Dito kasi sa Cavite, parang yun talaga ang mostly na mga Caviteño, ganun talaga ang ngipin. Parang trademark na namin na ganun ang ngipin, parang kalawangin nga. Pero kahit karaniwan na raw ang ganitong kondisyon sa mga Caviteña, di pa rin daw maiwasan na bumaba ang kumpiyansa ni Melanie sa sarili nang dahil sa lagay ng kanyang ngipin. Parang walang confidence minsan pag humarap sa mga tao, parang ganun. Nahihiya din po. Dahil po dun sa, yun nga, syempre unang titignan mo yung ngiti ng isang babae, di ba? Ilan lang sina TJ at Melanie sa mga Caviteñong may dental fluorosis. Enamel ay hypomineralized or hindi naging kompleto yung development niya. Ang enamel o panlabas na bahagi ng ating mga ngipin ang pinakamatigas na uri ng tissue sa ating katawan. 76% kasi nito binubuo ng iba't ibang uri ng mineral. Ayon sa pag-aaral, naapektuhan ang pagdevelop ng enamel dahil sa labis na exposure sa fluoride. Kilala ang fluoride na mainam na panlaban sa tooth decay at plaque na #1 enemy naman ng ating mga ngipin. Ang hindi alam ng marami, sa toothpaste at mouthwash, alam niyo bang mayaman din pala sa fluoride ang iniinom nating tubig? Kasi may mga studies na nagko-conclude, the deeper the source of water, the higher the content of fluoride. Inumin gaya ng alak at tsaa. No, pag inom natin ng tea, siguro it would take 5 years na 3 to 5 cups of tea a day bago ka mag-develop nun. Kasi katulad nga nasabi natin, definition ng dental fluorosis, chronic ingestion. Matagal na matagal. Kapansin-pansing iba ang kulay ng ngipin ng mga taong may dental fluorosis. Ang clinical manifestations nito ay mottled enamel, pitted enamel or pitting of the enamel, and in severe cases, there is pronounced staining or brown discoloration of the teeth. So when we say mottled enamel, ang appearance ng ngipin ay para siyang chalk. Chalky, may spots ng white, may spots ng opacity or mas maputi, no? Pag sinabi namang pronounced staining or yung brown staining, kulay kalawang siya. In fact, some people here perceive yung case ng dental fluorosis as galing sa kalawang. No, tawag nila dito sa Cavite City noon ay kalawang. Akala nila may kalawang yung ngipin nila. But actually, it is dental fluorosis. Isa sa bawat 10 Caviteño ang mayroong dental fluorosis. Mayroong 500 kaso na ang naitala, edad 15 anyos pababa. Kaya very common ang dental fluorosis dito sa Cavite City kasi this is a coastal town. Bakit maraming fluorosis sa coastal areas? Kasi
i-inspire o i-inhale ng tao nakatira sa coastal areas ang seawater kung saan nagre-release ito ng fluoride ions o fluoride gas. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon nito ay pwede rin daw makuha pagkasilang pa lang o yung sinasabing inborn. Nagsisimula raw kasi mabuo ang enamel ng isang sanggol sa pangatlo o pang-apat na buwang pagbubuntis ng kanyang ina. So kapag excessive ang intake ng mother ng fluoride, maapektuhan na yung bata. Pero pag nilinaw ni Doc, Kung galing ka sa ibang lugar, nagstay ka sa Cavite City, you will not develop fluorosis anymore. Lalo kung ang age mong dumating dito ay 16 ka na or 10 years old ka na, you will not develop fluorosis anymore. paalala rin ni Doc, Ang mga ngipin na may dental fluorosis ay mas prone sa fracture, mas prone siya sa tooth decay, mas prone siya mag-chip off o mabalit. pero ang good news, may remedyo pa rin naman ang ngiping apektado ng dental fluorosis. Meron tayong tinatawag na facing, kung saan tinatanggal natin ang portion of the tooth na may kalawang. Matapos linisin ang mga ngipin, kakayuri na ito para matanggal ang mga mancha o discoloration. And then, lalagyan natin ng bonding agent para dumikit yung filling material dun sa ngipin. And then, i-cure natin with laser. Sunod na ilalagay ang composite resin na kakulay ng normal na ngipin. Ilang sige